Another day, another motovlog mga ka-wonder. Andito na naman tayo sa isang kwento ng lagim. Hindi lang ito basta karanasan, kundi isang papalang dapat mong pakinggan hanggang dulo. Ako si ka-wonder at ito ang ka-wonder True Confession, Kababalaghan. Mga kwentong hindi lang basta ikinikwento, kundi mga katotohanan bumabalot ng takot at misteryo at mga nilalang na hindi mo gugustuhin makasalubong sa daan. Ngayong gabi, samahan niyo akong kilalanin ng tikbalang at ang tatlong lalaking pumasok sa kagubatan. Ngunit isa lang ang nakalabas. Pero hindi na siya kailanman naging siya ulit. Handa ka na ba? Buksan mo ang ilaw, huminga na malalim, at huwag na huwag kang sisigaw. Nangyari ito noong isang tag-ulan. Ako, si Edwin at si Louie, napagtripan namin mag-overnight sa bundok ng Cristobal para raw mag-hiking at makalimot sa stress sa Maynila. Ngunit may isa pa kaming dahilan. Curious kami sa mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga nilalang na hindi daw rapat galipin, lalong-lalo na ang mga tikbalang. Umaga pa lang, nagsimula na kami umakyat. Tawanan, kantahan, at pabirong kwentuhan ng mga engkanto at aswang. Huwag kayong maingay, baka mabulabog natin ang mga hindi dapat mabulabog, biro ni Louie. Pero hindi ko alam. Ang bawat hakbang namin, tila may nakamasid na pala. Mga alas 5 na ng hapon ang marating namin kung saan kami magkakamping. Mataas ang lugar, malamig. May mga kalat-kalat na puno. Pero sa bandang kanluran, may gubat na madilim at mistulang may sariling buhay. Habang natutulog kami, may naramdaman akong gumagalaw sa labas ng tent. Akala ko si Edwin. Akala ko umiihi lang. Pero nang silipin ko, lahat naman kami andun sa loob. At may aninong matangkad, napakatangkad, na tumaan sa gilid namin. Hayop lang kaya yon? Sabi ni Edwin kinabukasan. Pero alam kong hindi hayop yon. Masyadong itong matangkad at parang may ulo ng kabayo. Sa kabila ng nangyari, nagpumilit si Louie, nagalugari ng gubat. Para naman may thrill mga dude, anyayan niya. Ayoko, pero sumama pa rin ako dahil mas ayoko mag-isa. Pagpasok namin, napansin kong hindi natural ang lugar. Walang huni ng ibon, walang hangin, amoy lupa, amoy bulok na kahoy. Hanggang sa may nakita kaming puno, malaki, baluktot, at may tali ng pulang sinulid. Ito na raw ang punong pinamumugaran ng mga tikbalang, sabi ni Erwin. Sabay-sabay kaming kinalibutan. Biglang may narinig kaming yabag, malakas, galing sa likod. At nang lingunin ko, hindi lang tikbalang ang naninirahan dito. Pagkabagtas namin sa hangganan ng gubat, parang may biglang humigop sa amin. Parang may hangin na tumulak paatras, pero wala namang hangin. Napansin ko agad ang katahimikan. Masyadong tahimik. Walang huni ng ibon, kuliglig, o kahit langgam na gumagapang. Bigla ako nakaramdam ng bigat sa balikat at ramdam kong humihina ang aking mga tuhod. Tumingin ako kay Louie, namumutla siya. Si Edwin naman, seryosong nakatingin sa paligid. Hindi ito ordinaryong gubat, bulong ni Edwin. Parang may mga matang nanonood sa atin. Isang paalala na hindi ito para sa atin. Una naming nakita ang isang batang babae nakaupo sa itaas ng puno ng balete.
Maitim siyang damit, duguan ang bibig, at nangingintab ang kanyang mga mata. Nakangiti siya sa amin. Pero nang kumurap ako, bigla siyang nawala. At narinig na lamang namin, umiiyak siya. Umiiyak sa likod namin. "Huwag kayong lilingon!" sigaw ni Edwin, na parang bigla siyang natuto ng lumang babala. Pero si Louie, napalingon. Paglingon niya, napasigaw siya ng ubod ng lakas. Tila may nakita siya na hindi maipaliwanag. Yung mata niya, walang puti. Grabe yung mata niya. Itim, kasing laki ng kalabaw. Patuloy naman kami naglakad. At isang clearing, nakita namin ang isang itim na aso. Kasing laki talaga siya ng kalabaw. Ngunit ito'y walang balat. Dugo ang dumadaloy sa katawan nito. At ang hinga nito, umuusok na kulay itim. Tumahol ito, mababa. Parang lindol ang tunog. Hindi kami gumalaw. Pero nang tumakbo si Louie, bigla itong nawala. Hindi tumakbo, naglaho na parang alikabok sa hangin. Patuloy kami sa paglalakad hanggang sinuong pa namin ang gitna ng kagubatan. Nakakapagbihani, napakaganda. Pero kamatayan ng kapalit. Sa may ilog, sa gitna ng gubat, may liwanag na kumikislap. Doon namin nakita ang isang babae. Maputi, mahaba ang buhok, hubot-hubad, pero tinatakpan ng mga alon at liwanag. Nakangiti siya. Napakaganda. Uy, grabe ang ganda na, no? Bulong ni Louie. Parang nasa ilalim siya ng anting-anting. "Huwag kang lalapit," sabay ko. Pero para siyang na-hypnotize. Nilapitan niya ang babae. "Louie!" sigaw ko. Paglapit niya, bigla siyang hinigop ng lupa. Tulad ng buhangin. Pumuka ito. At nakita ko na lamang ang kamay niya. Kulay itim. May mahabang kuko na hinila si Louie papasok sa lupa. Naiwan na lamang ang alingaw-ngaw ng sigaw ni Louie. Hindi na ito biro. Sa isa pang bahagi ng gubat, may puno kaming nadaanan. Sa bawat sanga, may mga nakabiting katawan. Mga hubad na tao. Naninigas na parang walis tingting. Ang ilan walang ulo. Ang iba, nakadilat pa ang mata. Napansin kong gumalaw ang isang bangkay. Parang sumusunod sa paglalakad namin. Pero nang tignan ko, muli na namang nawala. Tumigil ang oras. Lumamig ang paligid. Ang paligid ay napuno ng amoy ng dugo at pawis na pawis. Ang tikbalang, tumayo ito sa harap namin. Matangkad, ubod ng tikas. Ang katawan ay parang sinadyang gawin mula sa bangkay ng kabayo at sundalong Espanyol. Ang leeg nito, may kwintas na gawa sa mga ngipin at buko ng tao. "Mga dayo, hindi kayo kabilang dito." Pero hindi ito sabing gamit ng bibig, kundi diretso sa isip ko. "Edwin, takbo!" sigaw ko. Pero hindi gumalaw si Edwin. Nakangiti siya. Ang ganda ng mga mata niya, umika ni Edwin. Naglaho ang tikbalang sa isang ulap at si Edwin parang nawala ng kaluluwa. Tumayo siya at dahan-dahan naglakad papasok sa kadiliman ng gubat. Ako na lang ang natira. Umiikot ako, humihingi ng tulong,
Paulit-ulit kong natadaanan ang punong may pulang sinulid. Binaba ko ang bag ko at binaliktad ang t-shirt ko. Isang pamahiin laban sa mga tikbalang. Umakyat ako sa puno at nagdasal ako ng paulit-ulit. Sa ikalawang pagdilat ko, liwanag. Ngunit, hindi na ako ang dating ako. Na makalabas ako sa gubat, halos 3 araw na pala akong nawawala. Dinala ako sa barangay. Pinilit akong ikwento ang lahat, pero tinatawanan lang ako ng mga tao. Sabi nila, baka na heartstroke lang ako o nalunod na ng guni-guni. Ngunit gabi-gabi, napapagpinipan ko pa rin siya. Nananaginip pa rin ako kung ano nangyayari sa gubat. Parang pumapasok ang kaluluwa ko ron. Nakikita ko ang sarili kong nakahiga habang tulog. Kinakausap ko ang kakambal ko. Nakita ko rin doon si Edwin at si Louie, ang batang babae sa puno, at multong aso, at ang tikbalang na palaging nakatayo sa dilim sa sulok ng panaginip ko. Nakatitig, hindi kumikibo, pero ang alam ko, hinihintay niya ako. Kung nakarating ka man sa bundok ng Cristobal, kung nais mo mang tahakin ito, huwag na huwag ka nang papasok sa kalagitnaan ng gubat nito. Dahil minsan, hindi lang basta kwento ang alamat. Minsan, ang pagpasok mo sa mundo ng mga elemento at engkanto, ang nidalatragang panganib. Hindi na ikaw ang sarili mo kung sakaling makalabas ka dito. Ako si Jomar. At hindi ko alam kung ako pa rin ba talaga to. Pero kung nakarating ka sa dulo ng kwentong ito, huwag na huwag mo nang ahanapin ng mga elemento. Ako ang patunay ng kwentong ito. Salamat ka, Wonder. Muli, ito ang kwento ng kakambal kong si Jomar. Ngayon, buhay siya at kasama pa rin namin. 10 taon na ang lumipas. Pero hindi na namin siya nakakausap. Tanging sa panaginip ko lang siya pumapasok. Isinasaysay ang lahat na nangyari sa kanya sa bundok ng Cristobal. Doon, iniisa-isa niya, paulit-ulit, tuwing gabi ng Biyernes. Maraming salamat at sana may natutunan kayo sa kwento ng kapatid ko. At kung may sarili naman kayong kwento ng pag-ibig, kababalaghan, kabataan, alaala at nakaraan, padala mo lamang ito sa amin. Bibigyan namin ng buhay ang kwento mo dito sa Wonder Wheels Motovlog. Huwag mo rin kalilimutang i-like, i-follow, at i-subscribe ang Wonder Wheel Motovlog para sa mas maraming kwento ng lagim, katatakutan, kababalaghan, pag-ibig, at pagtatapat. Ipadala ang sarili mong kwentong karanasan at kami na ang magbibigay buhay sa mga lihim na ayaw mong sabihin ng harapan. Ito si Ka-Wonder ng Wonder Wheels Motovlog nagsasabing, another day, another motovlog mga ka-Wonder. Ride safe, ride true, at ride with your heart. Hindi lahat ng biyahe natin masaya ang dulo, pero siguradong may aral tayong mapupulot. Salamat!